Mga makabagong pantas taglay ang karunungan tungo sa kadakilaan at kaunlaran. Mga makabagong pantas, taglay ang karunungan tungo sa kadakilaan at kaunlaran. Grabe. Ang galing talaga nitong si Junior, mga kababayan. Oh, anong gimmick na naman ito? Mahal na Pangulo. Oh, di ba? Naging ingot kayo at katawa-tawa sa tinanggap niyong honorary degree. Pinagtatawanan kayo ng maraming Pilipino. Mamaya papakita ko po sa inyo, mga kababayan, ang mga komento dito kung ano po yung mga pinagsasabi ng netizen. At ito, may comment din po itong si Attorney Mike Operario, mga kababayan, patungkol po dito. Share ko lang po sa inyo. Ito po, mga kababayan. Dito po sa kanyang Facebook post, ito po yung saad po niya. Escombro Ribat, congrats po. Deserve nyo yan kasi ang galing nyo mandoktor ng budget o GAA. Nako po. Ng confidential funds, flood control, ebidensya, kaso, batas, katotohanan, survey, pati baha na ilipat ninyo sa Davao City. Kahit Luzon ang may baha hanggang ngayon, husay talaga. O, di ba? Not a lawyer, but a doctor of laws. Tambalos-los. Only in the Philippines. Grabe po. Tama. Talagang sapul na sapul si Junior. Dito po sa banat ni Attorney Mike Operario, mga kababayan. Bullseye! O, di ba? Ito po, basahin po natin ang mga comment dito, mga kababayan. Matutuwa kayo. Ito po, ang sabi, bumili ng award. Sus, grabe. Dapat si Soto nagsabit ng award. Pwede. Ito pa, doctorate at masteral in stealing at addicting. Grabe. He is a major in bending the law. He is a doctor too, but quack doctor lang. Di ba? Ibig sabihin, quack-quack. Hindi tunay, peke, mga kababayan. Di ba? Ito pa, doctoring, certified true and correct attorney na bullseye mo, attorney natamaan mo between the eyes. Grabe. Sapul po talaga. Pwede na mag-bend the law ng legal. Yan. Lumalabas na talagang pinagtatawanan po itong si Junior, mga kababayan, sa mga Pilipino. Kung ano-ano, mga naiisip na mga bagay-bagay na nakakatawa. Tapos na yung parakit niya na talagang nag-viral po siya, mga kababayan. Tapos ngayon, ito naman, itong honorary degree niya, mga kababayan. Diba? Kaya, kung nakinig ka lang sa iyong kapatid na si Senator Amy Marcos na ading, umuwi na tayo, ading. Diba? Kaso hindi ka nakinig. Kaya ngayon, lubog ka sa kahihiyan mo. Talagang sobrang kahiya-hiya, mga kababayan. Inuuto ka lang ng iyong mga kaibigan. Yan po yung sabi ni Senadora Amy Marcos. Umuwi na tayo, ading, habang maaga pa. Payong kapatid po yan. Diba? Kaya, mga kababayan, talagang bullseye po si Junior dito sa naging pahayag ni Attorney Mike Operario, mga kababayan. Ito pa. Pakinggan po ninyo. Ibang topic naman po tayo, mga kababayan, dito po sa prosecution na talagang kinakabahan po sila, mga kababayan, na baka makarating sa impeachment court itong si Colonel Latsika, mga kababayan, na talagang iniiwasan po ng prosecution. Di ba? Pakinggan po ninyo ang sabi ni Adyong dito, mga kababayan. Ito po. Ano na po yung final decision, kung meron man, ng prosecution tungkol po dito sa pagpapatawag kay Colonel Latsika?
Kasi parang this past few days ang sinasabi medyo nag-hesitate kayo kung ipapatawag or not. Actually, hindi hesitation. It's the fact that na-establish na po yung accountability at saka yung misuse ng confidential funds. Sa totoo lang, kung ipapatawag sila, chika, ano naman po ang pwede niyang sabihin? Pwede po siyang magsinungaling dyan. At wala tayong pinanghahawakan na papel na pinirmahan man lang niya na nagpapatunay na siya yung nag-disperse or siya yung binigyan niya na si Ms. Piatos ay tumanggap galing sa kanya. So wala tayong po pwedeng ipakita, wala siyang po pwedeng ipakita sa korte na nagpapatunay na yung pagtanggap niya nitong confidential funds, nung pag-disburse niya, ay may pirma siya or mayroon siyang dokumentong sinasabi na siya mismo ang nag-distribute diyan, no? So from that alone, hindi na bata siya bibigyan ng plataforma, halimbawa, na alam naman natin na corroborate yung testimony ni Ms. Gina Acosta na ni Mr. Ortonio na siya yung binigyan nung confidential funds. From that alone, that's already a violation of the GMC. That's an illegal delegation of duty kasi hindi siya banded, wala siyang authority, wala siyang mandato para i-disburse itong pondo na ito. So on the issue of misuse, na-establish na po natin yan na meron talagang misuse because may kasabihan nga, the spring cannot rise above its source. So ibig sabihin dapat si Ms. Gina Acosta yung dapat na mag-disburse nito, pero nung pinilipat niya kay Colonel La Chica, that alone is a violation. So mismo yung si Ms. Gina Acosta, sinabi niya na nung pumirma daw si Colonel La Chica na tinanggap niya itong 125 million pesos. We're just talking about the last quarter. Wala pa po doon yung first, second, and third quarter ng 2023, which amounts all in all total for transactions 500 million na si Colonel La Chica pa ang nag-reimburse. So, yung mismong pinirmahan daw niya, according to Ms. Gina Acosta, na nagpapatunay na binigay sa kanya yung pera, ni-receive niya yung pera, nung na allegedly na implement daw niya ito, binawi niya kay Ms. Gina Acosta. So, kung ano yung sasabihin niya dyan, hindi natin alam kung totoo o hindi. 'Di ba? Kasi wala tayong pwedeng balikan o puntahan o gawing basihan na dokumento na pinirmahan niya. Si Colonel La Chica ay may kaso po, I think, under investigation sa Ombudsman. Kung meron po talaga siyang intention to tell the truth, kasi yun naman po yung lumabas sa statement niya, nababasa po natin yan sa social media at saka sa media, mukhang mas maigi na doon na lang po siya magpaliwanag at sabihin ng katotohanan sa Ombudsman. Oo, bagamat ang base po sa punto de vista ng prosekusyon, hindi na kailangan ang testimonya nitong si Colonel La Chica. Kanina po nabanggit naman ni Attorney Reginald Tonggol na meron pa rin talagang posibilidad. Pwede na ipatawag nila si Colonel La Chica sa impeachment court ng mga senator judges kung tingin nila ay kinakailangan. Paano po yun makakaapekto sa kampo po ninyo? Well, sa amin, as far yun nga, kina-explain ko po sa inyo, Ma'am Maricel, as far as the prosecution panel is concerned, we feel na na-establish na po yung fact na may misuse ng confidential funds, na-establish na po yung accountability because between the Vice President Sara Duterte and Colonel La Chica, dahil sila lang daw yung may alam nung pag-disburse at pag-implement itong confidential funds, si VP Sara ang accountable officer dito. Wala si Colonel La Chica. So as far as we're concerned, that has already been established. Now, kung papatawag po yan ng korte, si Colonel La Chica, edi may pagkakataon din po kami na tanungin siya. No? Ang question lang ngayon is since hindi natin siya pinresenta as hostile witness, ano po yung qualification niya kung ipapatawag ng korte? Siya ba ay hostile witness ng prosecution? Siya ba ay hostile witness ng defense? Kasi on the premise na ipapatawag ng korte, hindi po yan pinresenta ng either of the side. So ano po yung kanyang qualification? As a hostile witness on the part of the prosecution or as a hostile witness on the part of the defense? So ito po yung mga bagay na kaklaruhin din po ng, I'm sure, ng impeachment court. Hindi ko natanong kanina yun. Ano nga pa ang kanyang classification? Pero siguro baka siya ituring na siya ay witness of the
Senator Judge Defense. Naku. Easy. Joke lang. Ito lang po, Sel, bago ang tanong mo, pwede bang Yes, Manong Ted. pagbigyan ko lang itong isang DDS na nanonood sa atin? Nagtatanong lang siya, Congressman, anong inyong sinasabi? Ilabas nyo ang ebidensya na tumanggap ni 5 sentimos mismo si VP Sara sa perang sinasabi ninyo. At meron siya maraming exclamation point dito. Yun ang kanyang tanong dito, isang DDS na nanonood sa atin. Anong sagot doon, Congressman? Well, unang-una, hindi po yung physical custody ng pera pinag-uusapan din po natin dito. Ang pinag-uusapan natin yung mandato at yung trust kung paano i-handle ang confidential funds. Ang sinabi po sa Joint Circular Memorandum, ang disbursement officer, special disbursement officer, siya lang po yung may kapangyarihan, may mandato at may authority para ibigay, i-disburse ang pera sa pagdating po sa handling ng confidential funds. Ang problema po kay Vice President Sara Duterte, inutusan niya si Ms. Gina Acosta na ibigay itong 125 million kay Colonel La Chica na walang karapatang ihawakan ng pera, walang authority hawakan ng pera, walang mandato hawakan ng pera, at siya ang nag-disburse. Ang problema, si Ms. Gina Acosta, siya ngayon na nadidiin. Si Colonel La Chica, siya ngayon yung pinagmulan nitong mga PEC, nitong mga AAS na ang pangalan ay pusa, pagong, ngit-ngit, Belat. at kung ano-ano pa. So, ibig sabihin po, yung kautusan po na yun, that already is an indication na merong willingness, walang takot, walang pakundangan, walang alinlangan na ma-violate yung mga polisiya para itong confidential funds na pera ng taong bayan ay hindi magamit sa tamang paraan. Okay. So yun po yung pinag-uusapan mo natin dito, yung mandato na kanyang violate. Okay. Yung walang pakundangan, walang takot, na pagbabaluktot nitong pulisiya na ito. Okay, sige po. Yan po ang sagot ni Congressman Adjong sa tanong po dito na nagagalit ngayon, ba't mo kami tinatawag na DDS? Hindi ko sila maintindihan. Ha? Anyway, sige, itanong mo na yun sa'yo, Maricel. Oo, hindi Manong Ted. Kong, eto na banggit na rin natin yung mga usapang DDS. Di dumiretso na tayo kay VP Sara. Yun lamang pong inilabas na statement ni VP Sara na timing dyan po sa naging pagpapaalala ni Senator Chis Escudero. Ang akusasyon po kasi, sinasabi ni VP Sara na ang problema sa prosecution, hindi naman ibinabatay dun sa kanilang ebidensya yung paglilitis sa kanya, puro mga political theatrics at pang-iinsulto ang ginagamit laban sa kanya. Naakusahan pa siya na mastermind of scam, tinawag pa daw siya na brat, pati yung paggamit ng stupid na puna niya. Alam niyo po, ang nangiinsulto po dito ang Vice President at kanyang team. Ininsulto po nila yung katalinuhan ng Pilipino, ng mamamayang Pilipino. Sino naman po ang ordinary na tao na common without using a common sense na maniniwala na sa isang bagay na as big as 125 million pesos ay kung ano yung dapat na ilagay mo doon na mga specific na programa, hindi mo nilagay at ang ginawa mo lang ay parang kinopy-paste mo na lang yung mga programang dapat mong gawin. Copy-paste in a sense na yung good governance nila, pati yung social services na gagawin, hindi man nilang iniba-iba yung mga nomenclature or yung mga wordings na sinasubmit nila, no, para makuha nila itong supposedly itong bondo na ito na confidential funds which initially they requested for 250 million, ang na-approve lang ay 125. Not mentioning the fact na mas nauna pa yung request kaysa doon sa plano nila. So ibig sabihin, ang mga senator judges mismo ang nagsasabi nito, hindi wala ho kaming sinabi na stupid, no? Kung babalikan niyo po yung record, hindi po ang House Prosecution Panel ang nag-mention dyan. Ang nagsabi po niyan, yung ilan po sa mga senator judges, dahil sila ho mismo naiinsultuhan. No? Ang naiinsulto ho sila sa mga paliwanag ni Ms. Gina Acosta, paliwanag ni Ms. Ortorio na wag niyo naman kaming gawing bata. We were not born yesterday. Bakit itong mga sagot ninyo hindi namin alam? Yung iba, binigay namin kay Colonel La Chica. Yung iba, oo, pumirma kami, pero hindi namin alam. Pero bakit do copy-paste, sabi ni Senator Ping Lacson, itong sinabit nyo na physical and financial plan, lalo-lalo na doon sa liquidation report ninyo. Tiningnan namin, sabi ni Senator Ping Lacson, yung budget ng 2023. Tiningnan ko, copy-paste, hindi mo yun laman lang iniba. So,
kung ordinarily, kung ikaw ay kawani ng gobyerno, dapat alam mo kung paano i-prepare itong mga programa nito na hindi naman 100% magkakapareho yan. Kasi pag confidential funds, depending yan doon sa circumstance kung ilan ang informants na makukuha mo. Dahil unang-una, pag halimbawa ang 10 ang informants mo in the last quarter, hindi big sabihin fix na informant mo 10. Maaaring 3, maaaring 4, maaaring mas marami. Pero bakit pare-pareho yung qualification ninyo ng programa at yung supposedly na parang na-predict niya na nagiging outcome yung gagastusin ninyo, no? Okay. Dapat ang magiging gastos niyo is based on the actual performance, based on an actual and specific program designed to a specific quarter. Sabi nga ni Senator Lacson, wag niyo naman kaming gaguhin. One word, sabi niya. How do you describe it? It's stupid. So ang nainsulto po dito ang taong bayan. Ang nainsulto po dito ang taong bayan dahil hanggang ngayon, walang explanation. Wala silang binibigay na explanation other than wag niyo nang tanungin. Confidential in nature yan. Yun na yun. Sige po. Sa panghuli po, may balak ba kayong mag-imbita ng testigo bilang expert witness kung paano ang paggasta sa Confi funds at pag-liquidate nito gaya po ng request dati ni Ginoong Lacson? Yes po. Pinag-usapan po natin, actually, nung ni-raise po yan ni Senator Lacson, that also gave us an idea na maaari po isa sa mga gagawin na hakbang kung pwede magkaroon ng witness para maikumpara kung paano po talaga gamin ang confidential funds ng maayos. Sige po, looking forward po tayo dyan. Congressman Adjong, marami po salamat sa inyo pong panahon.